Isa ka rin ba sa mga nagpaplano na pumasok sa mundo ng big bike? Isa sa mga hindi mawawala sa listahan ng mga entry level at even recommended sa mga beginners ay ang CF Moto NK400. Kaya naman sobrang dami ang na-excite nang nilabas ang upgraded version nito na ngayon ay NK450 na. Sulit nga ba ang kanyang pagbabago? Silipin natin ngayong araw sa vlog na to. Tara! At ayun na nga, netizens, nilabas na nga ng CF Moto ang kanilang Crown and Glory na before ay talagang sobrang tinangkilik na NK400. Ngayon ay meron ng 450 version. To be exact, ang kanyang displacement is 449cc. Sa makina ay meron tayong 2-cylinder, liquid-cooled, dual overhead cam at 6-speed manual transmission engine. Na of course ay meron ding sleeper clutch that can produce a maximum power of 37 kilowatts at 9,500 RPM. And also a maximum torque na 39 Newton meters at 7,600 RPM. And unlike before sa NK400 na hindi somehow linear or kailangan mo pang galitin bago ka magdagdag ng gear, dito sa NK450 ay super linear na ng kanyang output at magugustuhan mo talaga siya kasi unang piga pa lang ay mararamdaman mo na agad yung kanyang pagiging big bike. At para sa mga nagtatanong, dahil nung nakaraan ay sumikat din yung 450 nila na SR, they share actually the same engine. And alam naman natin, di ba, sobrang pumatok at ang dami din talaga na excite dun sa 450 SR. Kung gusto nyo ng review niyan, comment nyo sa ibaba at baka magawa natin yan in the future. Let's first talk about the looks nitong NK450. Isa sa mga talagang pumukaw sa attention ko ay yung kanyang headlight. Super futuristic at talagang very original yung itsura nitong NK450. Kung makikita ninyo yung kanyang daytime running light, napakaganda ng pagkakadesign, parang letter V na isang buo. Tapos syempre yung kanyang pinaka-projector na LED headlight din, nakaposition sa gitna, ay napakalinaw din sa gabi. And of course, napaka-stylish din ng pagkakaposition ng kanyang mga turn signals sa dalawang gilid. And even yung kanyang taillight na design ay napaka-futuristic din. They share the same design nung parang nasa unahan niya. Napaka-modern din ang pagkakalagay nung taillight niya. Ano sa palagay nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Isa rin sa mga points for improvement ng NK400 before ay masyado itong mabigat at ayun yung isa sa mga nakikita ko palagi sa mga forums, sa mga groups na medyo mabigat at yun lang yung tanging nagiging hadlang sa mga beginners na kumuha ng NK400. But this time around ay mas pinagaan na siya at napakalaki ng iginaan niya, netizens. Biruin nyo, ang NK400 before ay 240 kilograms. Ngayon ay 165 kilograms na lang. Sobrang laki ng iginaan nito compared before. So, even sa mga beginners, talagang magiging highly recommended ng isang to. Hindi kayo ma-overwhelm, lalo-lalo na kapag hinarap na ninyo yung everyday traffic situation. Isa pa dyan ay mas naging friendly na siya sa mga short riders na kagaya ko dahil from 850mm ay 795mm na lang ang kanyang seat height. O, diba? Pwede nyo na talaga itong i-consider as your first bike. Before kasi ayan yung medyo pumipigil sa atin na kumuha netong NK400. Mabigat, tsaka medyo mataas. Pero this time around, magaan na siya. Kaya for sure, even 5'3" in height ay kayang-kaya na itong imaneho. And of course, good din siya for taller riders as well na gusto maging flat foot while driving ng isang big bike para mas maging natin yung confidence natin. And of course, isa sa mga advantage niyan, mas mataas na yung displacement niya, tapos mas binagaan pa. So imagine how much more enjoyable this 450 NK will be. Sa mga gulong naman, we have 17 inches aluminum alloy wheels sa harap at likod. Sa unahan ay merong size na 110/70 at 150/60 naman sa likuran. CST yung current na nakakabit sa kanya and after ninyo siguro mapudpud siya for a few kilometers. If ako yung tatanungin ninyo kung anong magandang ipalit, even for big bikes, ay highly recommend to use Zeneos tires dahil maaasahan na rin natin yung durability niya and of course, yung good quality. Isa pa sa maganda sa kanya ay naka-upside down telescopic fork na rin tayo sa unahan. Tapos, sa likod naman ay naka-monoshock absorber with preload adjustable. So, we can say na magiging maganda din ang feedback nito for our everyday road conditions dito sa Pilipinas. Isa rin sa mga napakaganda sa kanya, netizens, ay actually ang CF Moto, ang isa sa nagpaumpisa na magkaroon ng TFT display sa kanilang fully digital meter panel para sa mga entry-level bikes, kagaya noong NK400 na of course, TFT din itong sa NK450. Before kasi ang mga TFT display nasa mga high-end at mga mamahaling big bikes lang natin nakikita. But for an entry level, nakakatuwa dahil dinala sa atin yan ni CF Moto. Functional din siya. Kapag kinonekta mo siya into Bluetooth connectivity, of course, pwede ka na rin mag-answer ng calls, lalo na kung meron kang intercom. And also, makapakinig ng music while driving. Meron din siyang convenient feature na meron siyang charging port. We can charge our smartphone while traveling. Para naman sa ilan ng mga safety features, kagaya ng braking system, ay parehas naman siyang naka-disc brake, harap at likod. At ang maganda sa kanya ay dual channel ABS na rin siya na I think dapat standard sa mga big bikes. And also,
magagamit nyo sa mga mauulan na sitwasyon ay ang kanyang TCS or Traction Control System. Na kung saan, just in case madulas yung inyong gulong or yung dinadaanan, ay isi-synchronize ng likurang gulong yung ikot sa nasa unahan para maiwasan natin yung pagdulas at pagsemplang. For the fuel tank capacity naman, netizens, napakaganda rin for me netong position ng kanyang fuel tank. Kita mo pa rin yung pagiging massive looking nung bike. Pagiging komportable tayo while driving it, even for city driving. And for the fuel consumption naman, we can expect around 22 to 25 kilometers per liter. Of course, still may vary. Depende sa inyo throttle habit, road condition, at bigat ng karga. Isa rin sa medyo kakaiba sa kanya, netizens, is yung pagkakadesign ng kanyang foot brake at saka yung gearing. Talagang pinag-isipan at kakaiba yung design niya. May iba't iba pa siyang colors, ha. Meron tayong Nebula Black, Nebula White, at saka Zephyr Blue. Alin sa mga yan ang favorite nyo? I-comment nyo nga sa ibaba. For the ground clearance naman, meron tayong above average na 192 mm, which is good dahil meron talaga malalaking hump sa Pilipinas at medyo masakit kapag sumasayad yung ilalim na bahagi ng minamaneho natin. So, mas type ko talaga na mas mataas yung ground clearance for the peace of mind. 1,370 mm naman yung kanyang wheelbase, and for the overall dimensions, we have length of 2,000, width of 810, and height of 130 mm. Meron naman tayong bore and stroke na 72 by 55.2 mm. Napakalinis din ng kanyang pinaka-tambucho, netizens. Pero yun nga lang, para sa mga nagre-race track natin dyan, kung mapapansin ninyo, yung pinaka-tapakan ng angkas natin ay talaga nakadikit na doon sa full assembly at yun din yung nag-hold doon sa pinaka-tambucho. And speaking of angkas, very comfortable yung ating pinaka-upuan for the driver. Good naman yung kanyang upholstery. But of course, meron pa mga much better na upholstery dyan. But we still have the option para mag-angkas. Hindi nga lang ganun magiging komportable yung angkas ninyo kasi kung makikita ninyo, medyo flat lang at matigas yung dun sa may bandang pillion ride. But still, kung just in case kailangan nyo mag-angkas, ay pwedeng-pwede naman. Nakakatuwa din yung design niya sa likod na parang mayroong airflow doon sa may pinaka-pillion ride. Nakaka-add ng character ito sa motorsiklo. Meron din siyang maliit na parang tire hugger doon sa may pinaka-loob para hindi masyado tumalsik yung mga putik or tubig kapag medyo maulan yung ride natin. At the same time, isa rin sa napansin ko, ay maganda yung paint job sa kanyang naked handlebar. Very premium. Even yung kanyang mga buttons, hindi rin siya cheap quality plastic. And meron din siyang built-in na hazard button. Yung mga ganyang maliliit na detalye, napakasarap sa pakiramdam yan kapag ikaw yung owner. Ang NK450 netizens ay nagkakahalaga ngayon ng SRP of 262,000 pesos. Super competitive ng kanyang price point para sa mga specs and features na ino-offer niya sa atin, especially to think na entry level ang bike na ito. Napakahirap na ngang lagpasan ng milestone na ginawa ng NK400 dito sa Pilipinas. But this time around, na-appreciate natin si CF Moto for the continuous progress sa paghahatid ng magagandang motorsiklo dito sa atin sa Pilipinas. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba ang NK450? Comment nyo naman sa ibaba. Meron ba kayong mga gustong idagdag sa kanya na feature or may mga feedback ba kayo sa kanya? I-share nyo rin sa ibaba para mabasa ng ating mga netizens dyan at makapag-exchange tayo of ideas and thoughts. Ano pang mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. And also, don't forget to visit our very own Nedi shop. Located lang to dito sa Santa Rosa, Laguna. Pwede siya i-Google Maps or Waze or kaya naman sa mga malalayo ay pwede din kayong mag-check sa aming Shopee. Lalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.